Praise God, minsan po pinaka-the best sa palakpak para po sa Panginoon sa araw po na ito. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Sino po mag-agree? It's always good to be in the presence of God. Amen? No, kaya naman po, no, tuloy-tuloy lang po tayo. Today, after our series break last week po, no, na sinare po ni Coach Francis sa atin, today will be our last week para po sa ating series na Able to Devote. No, grabe po, ang bilis ng panahon. Parang nakailang series lang po tayo. Matatapos na naman pong June. 2 months na lang, bare months na. Amen po ba? Napakabilis po ng panahon. But to have a quick recap po, no, sa pinag-usapan po natin for the previous weeks, no, of course, first week po, sinare po sa atin ni Pastor Rose yung devoted to teaching the Word of God. Sino po dito? Hindi lang po natin kailangan na tumattend every Sunday sa church, but we need to read the Word of God every day of our lives. Amen? Second week po, of course, sinare po ni Coach MM yung devoted to fellowship. And on the third week po, sinare naman po sa atin yung devoted to prayer, which sinare po sa atin ni Coach Beth. No? And today po, no, to end our series, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating devoted to generosity. Now, we will end this series to learn, to understand, that kailangan din po natin maging devoted when it comes to generosity. Amen po ba? So, before po tayo magtuloy-tuloy, let's just close our eyes. Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw po na ito na binigay mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, truly indeed, Lord, ikaw ang unang-unang naging generous sa aming mga buhay. Lord, thank you because the reason why we are here, the reason why malakas kami, malusog kami dahil sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, as we continue, Lord, to receive your word today, patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa, wisdom to receive your word. And Lord, patuloy mo lamang ako itago sa isang likaran walang ibang makita kundi ikaw lamang, O God. Holy Spirit, we continue to welcome you upon this place. Maraming po salamat. We carefully bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan po pinaka-the best sa palakpak sa Panginoon. So now po, what does it mean? No, ano po bang ibig sabihin when we say generous? No, to be generous, simple lang po yan. No, it is a willingness to give help or support, no, maging willing tayo magbigay ng tulong sa mga tao po o sa paligid po natin. No, ibig sabihin, hindi lang po when it comes to money, finances, pero dapat po bukas ang puso, bukas ang isip, at bukas po ang palad. No, to be generous, dapat bukas po ang isip, ang puso, ang kamay po natin. Amen po ba? Now, when we talk about generosity, sabi ko nga po, we're not just talking about the movement of our hands. No, hindi lang po patungkol sa kamay po natin. We're not just talking about finances. We're not just talking about money. No, ibig sabihin po, hindi po natin pinag-uusapan yung mga possessions lang po natin. But when we talk about being devoted in generosity, no, it is not about the movement of our hands, but it is the movement of our heart. Amen? Hindi lang po patungkol sa palad po natin, but it is how our hearts being moved sa buhay po natin. No? To be generous, dapat maintindihan po natin na bukas pong puso natin, bukas ang pag-iisip, at higit po sa lahat, nakabukas ang ating mga kamay. No? Hindi po siya money issue. Kasi minsan, tama po ba, pag narinig natin ako generosity about money. Amen po ba? But it's not about money issue. It is a heart issue. No, kasi tama po ba, may mga tao po kasing matigas ang puso at may mga tao pong sarado rin ang isip. No? May mga tao pong yung mga kamay laging nakaganito. No, may nakikita na ba kayong ganon? May mga taong gusto pong maging generous, pero hanggang ngayon, yung mga kamay nakaganito. No, kaya minsan, nagpe-pray po tayo sa Panginoon, Lord, bless me. Pero nakaganito naman po yung kamay. Amen? How can God can bless us if ganito po yung kamay po natin? No, could you imagine, you praise the Lord, you worship the Lord, pero yung kamay mo nakaganito. Nakakita na po ba kayong taong nakaganyan, nag-worship kay Lord, nakaganito po yung kamay? No? Ano pong tingin po natin doon? Ang sagwapo tignan. Amen po ba? Nag-worship ka sa Panginoon, nakaganto yung kamay mo? No? So to devote in generosities, dapat po bukas ang puso po natin, hindi matigas. No, may mga tao po kasi, kaya hindi makakilos po at makagalaw si Lord kasi ang tigas ng puso. No, ang ganda na po ng preaching, no, grabe, very powerful preaching, pero di pa rin maintindihan kasi sarado ang isip.
No, grabe si pastor, very overpowering na yung preaching, pero hindi pa rin po natatanggap na receive. Because why? Sarado po yung isip. No, kaya generosity po is about having an open heart, an open mind, and an open hand. No, that's why that's what generosity means. So basahin po natin. No, in the book of 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Alternate po tayo magbabasa nito pong passage na to. So I just start to read in verse 1. Sabi po dyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandaang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, kayo naman po magbasa in 3, 2, ready, begin. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat, verse 4, kayo po. Verse 5, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dyan, at higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. So makikita po natin dito that Paul was writing. Nagsusulat po si Paul sa mga mananampalataya, sa mga believers po doon po sa Corinth. And nagtatestify po si Paul, nagsishare po siya sa mga tao na sinasabi po niya na sa mga Corinthians, alam nyo, merong mga believers, merong mga Christians na taga Macedonia. Sabi po ni Paul sa sulat niya, na blessed ako, na-inspired ako, naiiyak ako, natutuwa ako kasi bakit? Ibang klase yung mga tao doon. Ibang klase yung mga Kristiyano doon sa Macedonia. Sinusulat niya po ito sa mga Corinthians, which is yung passage po na binasa natin kanina. He was writing to the believers in Corinth. By the way po, itong Corinth po na ito, it is a commercial city. It is an affluent city. So Paul was writing to the believers doon and he was talking about a group of people. Ibig sabihin, meron daw pong isang grupo ng tao, mga Kristiyano, mga mananampalataya, talagang dumadaan po sila ng pagsubok. Dumadaan po sila ng challenges. Pero sabi ni Paul, na-inspire ako. I was so blessed. Hindi mo mapigilan po ni Paul na i-share po yung testimony, na i-share yung kabutihan po ng Panginoon sa mga taong ito. Kasi bakit? Sabi po sa verse 2 na binasa natin kanina, dumadaan sila ng pagsubok, they are being tested with many troubles. And take note, sabi po doon, and they are very poor. Grabe, naghihirap na po sila. They are having a hard time. Pero sabi ni Paul, but despite them being tested with many troubles, hirap na sila, but still, they are still filled with abundant joy. Di po maipaliwanag ni Paul, na nahihirapan na po sila, dumadaan sila ng pagsubok, pero masaya sila. Nakakita na po ba kayong ganon? Ang daming problema, ang daming pagsubok, pero masaya pa din? Alam niyo po tawag doon? Generosity. They are devoted to generosity. Kasi very ironic, nangangailangan na po sila, nahihirapan na po sila, dumadaan sila ng pagsubok, pero masaya sila. At ano pa sabi doon? Hindi lang po sila naging masaya, but naging generous pa sila. Wow. And hindi lang po, sabi po sa verse 3, sabi po ni Paul, ito pa, I can testify that they gave, hindi lang po sila nagbigay ng tulong, na kung yung afford lang po nila, but they did it of their own free will. Sabihin, hinigitan pa po nila yung tulong na ibinigay nila. Hindi lang po sila nagbigay ng tulong, pero nagmakaawa pa po sila kay Paul, na tulungan po si Paul. And sinasabi po ni Paul, doon na okay na ako, huwag na kayo magbigay kasi dumadaan na kayo ng pagsubok Walang-wala na kayo, nahihirapan na kayo, huwag na kayong magmakaawang tulungan ako kasi pagbalik ko ng Jerusalem, meron namang tutulong sa akin. Nasusundan po ba natin? So nahihiya po si Paul kasi nga may pinagdadaanan na po sila, pero gusto pa rin po nilang tumulong. They beg again and again. And hindi lang po sila nagbeg kay Paul, but in verse 5, sabi po doon, they even did more than they had hoped for. Alam niyo po, sekreto, church, bakit generous po itong mga tao despite sa mga pinagdadaanan po nila?
Because they understand that God owns everything. Amen? Naintindihan po ng Macedonian people na wala po silang kahit anong bagay na maipagmamalaki kasi alam po nila lahat ng meron po sila ay galing po sa Panginoon. No, they exist to honor Him. They give themselves to the Lord as God wanted them to do out of their extreme poverty. No, kahit dumadaan po sila nang walang-wala na po sila, nagbigay pa rin na tumulong po sila. No? Because that's how to be devoted in generosity. No, we must learn and understand. I'll go po with my first point. First point, that generosity, it is a spirit and not a condition. No, ang generosity po ay hindi po ito kondisyon sa ating mga buhay, but it is a spirit. No, generosity is a condition in life. It is a spirit. Kailangan po nating maintindihan ito. No, tama po ba? Because giving is one thing, but generosity is another thing. No, magkaiba po yan. Tama po ba? Kasi, hindi po ibig sabihin na nagbigay ka, generous ka na. Now, let me explain po. Because giving is one thing, but to be generous is another level. Kasi bakit? Kasi po maaari, ilan po sa atin makaka-relate, no, meron mga taong nagbibigay nga, pero ang tawag po sa kanila, complaining givers. Nakakita na po ba kayong gano'n? Naka-encounter na po ba kayo? Nagbigay nga, pero mareklamo naman. No, bago po magbigay, ang daming sinabi. Naka-encounter na po ba kayo? May mga nanay po ba dito? Minsan pag naghingi po yung anak natin, when we give to them, ang dami po natin sinabi. Amen po ba? Bago ka binigyan, ang dami mong sinabi. Pero magbibigay ka naman. Amen po ba? Ano ba? Yun po example ng complaining givers. Pero meron naman din pong mga giver, ang tawag po sa kanila, mga reluctant givers. Ito naman po yung mga pigil kapag nagbigay. Naku, ayun, nag-giving na. Wait lang, bibigay ko ba to? Ilalaban ko ba to? O bawi? Naglalaban o bawi pa bago magbigay sa Panginoon. No, they are holding back. Naku, eto na lang ako, hanggang dito na lang, hindi na to lalagpas. Eto lang ibibigay ko. Nakakita ka na po ba kayong gano'n? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka yun. Kasi nagbibigay po yan sa Panginoon na may kusang love. Amen? So, complaining givers, reluctant givers. Ano pa? Eto, grabe. Minsan, may mga nagbibigay, may mga taong giver, pero tawag po sa kanila, mga pakwenta giver. Ayan, yung taas po dyan yung mga mathematician, na yung ultimo 0.5 cent, talagang, naku Lord, hindi pwedeng itong lalagpas hanggang 100.5 lang ang tithes ko. Ngayon, naka-experience po ba kayo? Talagang kwentado. I believe po wala po nandito sa church. Amen? Ayan, konti po ng amen. Wala po dito sa Light Church. Amen! Lahat po tayo ay nagbibigay ng usap po sa Panginoon. So that's what you called, givers, mga taong nagbibigay. But when, pag sinabi po natin generous people, no, they are happy givers. No, they are cheerful givers. Tignan mo nga yung katabi mo, cheerful ba yan? No, they are extravagant givers. No, hindi po sila nagpipigil, hindi po sila, sorry for the word, kuripot. Sana wag mo tingnan yung katabi mo, hindi yung kuripot. Tama po ba? Hindi po sila nagbibigay ng, na umaasa na may kapalit. No, when they give, they are not expecting in return. No, that's what generous people are. When you give with no strings attached. No, because why? Because that is the purest and highest level of our giving. No, hindi po naghihintay ng kapalit. Those are generous people. They live to give. No, it has no condition. No? Dahil binigyan kita, Lord, ng ganito, dapat ibalik mo sa akin ng ganito. Binigyan kita ng kanina, ng pera, kailangan bigyan mo din ako pagsahod mo. No? Hindi po ganoon. Generous people are not expecting something in return. No, that's why generosity is not a condition. Hindi po siya condition sa buhay natin. But generosity is a spirit. No, it is a heart set. It is a mindset. And it is a handset. No, it is how open our heart, no, how open our mind, and how open our hands. No, kapag sinabi po nating heart set, kapag sinabi po nating mindset, no, again, we're not just talking about the movement of our hearts. No, generosity doesn't just cover finances and positions, but it covers everything in us. No, hindi lang po ito palagi patungkol sa pera. It is about our hearts. Amen po ba? About our minds.
That's why, to be generous is also to be merciful. Amen po ba? A generous person is a merciful person. No? A generous person is a gracious person. No? Alam niyo po ba na ibig sabihin ng grace? Sabi po na, grasya. Tinagalog lang po. Ano po ibig sabihin ng grace? Yung grace po kasi, ang ibig sabihin po niyan, binigyan po tayo kahit hindi natin deserve. No? It is unmerited favor. Undeserved. Mayroon po kasi sa atin, sino pag-agree? Yung iba, binibigyan lang po nila yung tao ng grace kapag deserve po nila. No? Pero kung hindi niya deserve, ay naku, di ko bibigyan ng grace. Ba't ko bibigyan ng grace yan? Di naman niya deserve yan eh. Di ko siya bibigyan. Sabi mo, tabi mo, no. Amen. Generosity is being gracious. No, generosity is when you forgive people that don't deserve it. Kahit hindi po nila deserve, magpapatawad ka. No, you give them grace even though hindi po nila, parang hindi naman po nila deserve yon. No, because why? Because that's generosity. No, to be generous is to be forgiving. And ito po natutunan ko sa pagpapatawad. No, kasi po mindset ko po dati, dahil sobrang pride po talaga kasi ako, dati mindset po, hanggat hindi magbago yung tao na hindi ko patatawarin. Minsan may ganun po tayo, hanggat hindi nagbabago yung tao na yan, hindi ko siya patatawarin. And it is wrong. Tama po ba? Kasi yung tao na inihintay mong magbago, imbis na magbago, lalong lumala. Lalong hindi mo napatawad. Amen po ba? Sabi doon, God says, forgive no matter what, because that's what grace is all about. Amen. That is true forgiveness. No, it's not our job to change a person, but it is the job of God to change them. No, our job is to forgive. Amen po ba? Ang trabaho po natin ay magpatawad at ang Diyos po ang bahalang magpatawad sa mga tao pong nakasakit po sa atin. No? Kasi sabi nga po, to be generous, it doesn't keep record of wrong. Hindi po nag-iipon ng mga kasalanan. No? May mga tao po kasi, especially sa mga kababaihan, taas po mga kababaihan na mahal po ang Panginoon, mahal si Lord. Amen? Amen? Minsan po ba laging sinasabi ng mga asawa po natin, single pa po ako, asawa po ninyo, natama po ba? Minsan, sasabi po sa atin, sa mga kababaihan, na don't be hysterical and don't be historical. Ano po ibig sabihin? Kasi may mga babae po minsan, pag galit po sa asawa, tama po ba? Hindi lang nagiging hysterical, pero nagiging historical. No, yung tipong, alam mo, yung kasalanan mo sa akin noong 1995, naku, naalala ko pa yan. Nakalista yan sa akin. Alam mo ba? Naku, naka-screenshot yan. Nasa email ko yan. Tayin mo, hahanapin ko. Alam mo ba? Minsan, pag ano po tayo, hindi na po tayo nagiging style, nagagalit. Pero inuungkat pa po natin yung mga nakaraan. Pero sino po dito, gabi na kasunong amen, no? Pero sino po dito mag-agree kung totoong nagpatawad ka, nakalimutan mo na yan. Amen po ba? Palakpak po ang mga tao nagpatawad sa araw po na ito. Because why? That's what forgiveness really means. Can I hear an amen? Amen. Kasi kahit po pray ka ng pray, Lord, baguhin mo yung asawa ko. Pero kung hindi ka naman nagpapatawad, I tell you, hindi po magbabago yan. No? Dapat po, matuto tayong magpatawad. Kasi bakit kinukulong po natin sila? No? So to be generous is to be forgiving. Sabi mo, magpatawad ka na sa katabi mo. Tapikin mo po yan. Patawad ka na. No, it should not be a condition based on our emotions. Hindi po nakadepende yung generosity sa kondisyon na meron po tayo, but it is a spirit. No, hindi lang po showing mercy. Hindi lang po pagpapatawad, showing compassion, but in all aspects of our lives. No, pati yung pagtatrabaho mo, sino po dito nagtatrabaho, mga young professionals, tama po ba? Kapag nagtatrabaho ka, dapat generous ka. No, pag ginawa mo the best quality. No, a generous person is having the quality to do the best para po sa Panginoon. Amen? A generous person is a big thinking person. They think big. Tinitignan po nila palagi yung malaking picture. Ibig sabihin po ng big picture, Lord, may pinagdadaanan ako. No, pero kahit may pinagdadaanan ako, Lord, tutuloy pa rin ako.
May mga tao po kasi, minsan, na complicated po ang buhay, lumiliit ang mundo kapag nakafocus sa problema. No? May mga tao po kapag may pinagdadaanan, instead na, lumapit sa Panginoon, ina-isolate yung sarili. Pero yung generous person, nakikita niya kahit may pinagdadaanan siya, yes Lord, alam ko, andyan yung problema. Lord, andyan yung mga pagsubok. Pero ang generous person, no, yes Lord, may problema. Pero alam kong lilipas din yan. No? Tawag po dyan, every problem has an expiration date. Amen. Sabi mo sa katabi mo, your problem is about to expire. No, wag ka nang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, don't be sad. No? Because why? All our troubles, all our trials has an expiration. Hindi palaging araw-araw may problema, may pagsubok. Darating sa time that God will going to lead us into His promises sa ating pong mga buhay. Amen? Yung big picture person, is yung may pinagdadaanan siya, pero hindi po niya pinapalit yung mundo niya. No, kasi bakit? Para sa kanya, may reason, may purpose, kung bakit niya pinagdadaanan yung mga bagay po na yun. Amen? All things work together for good. No, kaya pag pinagdadaanan po tayo, wag po nating ilayo yung sarili po natin sa Panginoon, ilayo yung sarili natin sa mga tao sa paligid po natin. The more that we're going through trials, problems, the more na lumalapit po tayo sa Panginoon. Amen? Yun po yung big picture. No? So that's number one. Generosity, it's not, it is a spirit, not a condition. Pangalawa po, is a generous person has a God-like attitude. No? Isa po sa mga kailangan nating maintindihan when it comes to generosity, it's not just being, knowing it's not a condition, a spirit, but maintindihan po natin, when you are a generous person, you have a God-like attitude. No? And isa po sa mga dakilang lingkod ng Diyos po sa Bible, na nagpakita po ng kahangahangang generous spirit, at talaga namang pong God-like attitude, ay walang iba kundi po si Joseph. Sino po nakakilala kay Joseph? Amen. Joseph the dreamer. No? And as we all know po, hindi ko na po babasahin, kasi mahaba po yung story po ni Joseph, yung passage po. Ipaparaphrase ko na lang po. No, yung story po ni Joseph. And alam po natin nangyari. No, one of the famous stories in the Bible, no, si Joseph po ay may mga kapatid na lalaki. No? Anong time po, no, na nakareceive po ng panaginip si Joseph mula sa Panginoon, that one day, sabi po ni Joseph, yung mga kapatid niya ay luluhod po sa kanya. So ang nangyari po, dahil narinig po yun ng mga kapatid niya, nagselos po itong mga kapatid kay Joseph. No, ginawa po ng mga kapatid ni Joseph, pinagtangkaan po siyang patayin. Ginawa, tinapon po siya sa balon, tapos binenta siya. Nasusundan po natin yung story. No, pero sabi po sa kwento, despite po sa ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, no, sa mga masasamang bagay na ginawa sa kanya, sabi po sa kwento, si Joseph po hindi po siya naghinanakit. No, hindi po siya nagalit sa mga kapatid niya because why? He kept his heart right with God. That's why sabi po ng Bible, no, pinagpala po siya ng Panginoon. Ano po nangyari? To make the long story short, nung binenta po si Joseph, no, napunta po siya sa Egypt. Nakarating po siya sa Egypt. So pagdating po siya sa Egypt, kinulong po siya. Pero praise the Lord, hindi po siya nanatiling nakakulong, pero siya po ay pinalaya at pinagpala ng Panginoon. Kasi bakit? Pinromote po siya ni Lord eh. From jail, talagang yung management skills po ni Joseph, talagang nagamit po niya, ginawa, pinromote po siya ng Pharaoh, and naging prime minister po siya ng Egypt, at naging kanang kamay po siya ng Pharaoh. And dahil po doon, again, because of his management skills, pinagpala po ang buong Egypt. Because why? Because he was a good steward. Alam po sa sarili po ni Joseph that he acknowledges that God knows everything. No, in his story, no, he's just a manager, he's just a servant, he's just a steward, katiwala lang po siya, kaya po siya pinagpala ng Panginoon. So no, dumating po sa point, no, on the latter part of the story, no, hanggang sa dumating po yung time nagkaroon po ng famine. No, alam po natin yan, nagkaroon po ng famine sa lugar po ng mga kapatid niya, sa lugar po ng tatay niya. So nangyari po, nung nagkaroon po ng famine dun sa lugar po ng pamilya na, pumunta po yung mga kapatid niya, saan? Sa Egypt. No, para
Humingi po sila ng tulong kasi wala na silang makain. Wala na silang means to live. So nangyari, narinig po ng mga officers from Egypt, umiiyak po sa sulok si Joseph. No, umiiyak po siya kasi bakit? Nakita po niya yung mga kapatid niya. And grabe po, kaya siya umiiyak, hindi po dahil sa sama ng loob. Hindi po dahil sobrang galit na galit siya sa ginawa ng mga kapatid niya. But this is one of the most powerful, sins that happen in the Bible. No, pagkakita po niya sa mga kapatid niya, hindi po siya nagigante. Hindi po siya umiyak na punong-puno po ng galit. Pero umiiyak po siya kasi masaya siyang nakita na yung mga kapatid niyang buhay at malakas. And doon po sa tagpo ng story, makikita po natin at maiintindihan po natin that sometimes, sino po mag-agree, may mga taong gagawa ng masama po sa atin. Amen? People meant it for evil, but God made it for good. Amen? May mga taong gagawa ng masama po sa atin, but God will turn it into good. No, maybe you're experiencing right now an upset in your life. Sino po dito, may mga times dumadaan po tayo sa mga upset po natin, mga pagsubok sa buhay, but God can set it up for your own good. No, kasi ganun po yung ginawa kay Joseph Sinet up po siya ng mga kapatid niya. Pinagkaisahan, pinahirapan. Pero ano pong ginawa ni Joseph? Pinatawad niya yung mga kapatid niya. Di lang po niya pinatawad. Ano po sabi doon? Pinalaya niya. Di lang po niya pinalaya, pinagpala pa niya. Grabe. No, church, you would only experience breakout season in your life if you have a spirit of generosity. No, maranasan mo lang yung breakthrough sa buhay mo when you experience and when you have the spirit of generosity. No, you have to be generous with your attitude. No, kailangan po natin maging generous attitude po natin. Sino po mag-agree? Yan po ang mahirap minsan baguhin sa ating mga buhay, yung attitude po natin. Amen? And when we say attitude, ganito po yan. Attitude po is actually a behavior of something that we do without even thinking. No, yan po yung attitude natin. Yan yung attitude mo. No, ang attitude po ay hindi po yan tinuturo sa eskwelahan. Tama po ba, naka-encounter na po ba kayong subject natin for today ay attitude? Meron po ba ng elementary, high school, college? Meron po ba? Wala. Hindi po yan tinuturo sa atin. Because why? It is developed in time. Nade-develop po ang attitude. It is a behavior of something we do without. Ibig sabihin, hindi mo pa naisip, ginagawa mo na. Kaya nga attitude No? It becomes your instinct. It becomes part of you. Kaya makakalinig tayo minsan, grabe kang attitude mo. May ganun ba nakalimutan? Grabe, ayusin mo nga yung attitude mo. No? Sometimes, lalabas po yung totoong attitude mo kapag may iba't ibang sitwasyon ka ng pinagdadaanan sa buhay mo. No, how do you react? That's your attitude. Kaya nga may tinatawag po tayo minsan, your attitude, your attitude sucks. Diba? Your negative attitude, your head, is having a negative attitude. No, so generous people have what we call God-like attitude. No, kapag generous ka, hindi attitude na negative. Hindi attitude na na makakasira ng mga tao sa paligid mo. But when you are a generous person, you have a God-like attitude, a great attitude, and a positive attitude. No, may pinagdadaanan ka ba ngayon? May sitwasyon ka ba ngayon? Paano po tayo magre-react? No, it depends on our attitude. Or may mga taong nakasakit sa'yo. Sino po dito? Mga taong nakasakit sa'yo. Mga taong nag-betray sa'yo. How will you react to it? Yung mga taong nakainisan mo, nakagalitan mo. No, paano po tayo magre-react? Simple lang. Sabi dito, just how Jesus is telling us how our attitude should be. No, may mga taong nakasakit po sa atin. Ano pong response natin? Tingnan po natin in Luke chapter 6 verses 27-28. Pwede po basahin po natin? In 3, 2, ready, begin. Verse 28,
Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So yun po yung right attitude na sinasabi po ni Jesus. Amen po ba? Sabi doon, may kaaway ka ba ngayon? May nakasamahan ka ng loob ngayon? May naalala ka bang someone ngayon na talagang nakasakit po sa'yo? Someone na pangalan na lang, ay grabe talaga. Lord, yung si Paulo? Joke lang. Naku Lord, pag naaalala mo talaga naiinis ka, amen mo ba? May namang nakaka-encounter po noon? Someone na pag nakita mo, mapapasabi ka na talaga, Lord, you are so good. Amen po ba? He or she, someone gets on your nerves. No, pero sabi po ni Jesus sa verse kanina, sabi doon, do good. Sabi mo sa kabilang tabi mo, do good. May galit ba sa'yo? Or may galit ka sa ibang tao? Ano po sabi doon? Do good to those who hate you. In other words, sinasabi po ni Jesus, kapag may galit sa'yo, i-treat mo sila ng dinner. Amen po ba? May galit po ba kayo sa akin? Free po ako mamaya. Amen po ba? Na-joke lang po. Na ibig sabihin, kapag may galit, nakainisan, padalhan mo ng regalo. Amen po ba? Kapag may nagmura sa'yo, anong sukli mo? I bless you. Amen po ba? Diba? Kasi sinasabi po ni Jesus, if someone speaks against you, i-reply mo, God loves you. I bless you. Ang tawag po dyan, what you sow, you shall reap. Anong tinanim mo? Galit. Galit ang babalik sa'yo. But when you sow goodness, then goodness po yung babalik po sa atin. Tama po ba? Bless those who curse you. Sino po dito taas ang may gusto po masarap ang tulog mamaya? May kapayapaan. Amen? Then sabi mo sa katabi mo, patawarin mo yung nakasakit sa'yo. Amen? That's the key. Amen po ba? To be a generous person is to forgive those people who hurt you. Sino po dito, ang sarap humilik mamaya. Amen? Sabi mo sa tabi mo, magpatawad ka. Amen? So that's what it means to be devoted in generosity. No, be generous. No, again, it's not about the movement of our hearts, our hands, but it is the movement of our hearts. Amen po ba? Kasi pag tama yung puso, tama yung pananaw, magiging tama po yung pagbibigay. Susunod na lang po yun. Kapag inayos po ni Lord yung puso natin, yung isip po natin, no, susunod na lang po yung pagbibigay po natin. Amen po ba? Kapag tama ang attitude, magiging tama ang puso. At susunod na lang po yung tamang kamay sa pagbibigay. Sino po mag-agree to be generous with our attitude? Saklaw na rin po ito yung attitude po natin sa pagbibigay sa Panginoon. Amen? Well, why? Because if you have a generous spirit, having a right attitude, hindi po magiging issue sa atin yung pagbibigay. Hindi po magiging issue sa atin yung pagtatights. No? Taas ang kamay, nagtights kanina. Amen? At nagtatights sa Panginoon. Amen? Sabi mo na, in fact, no, it is so basic in the Bible. No, real talk na po to, heart to heart po tayo. It's not a human invention. Hindi po na-invento ng tao na ay mag-tithes ka. But it is a Bible-based. No, kasi sabi po ni Lord, try me. When you honor me with your 10%, then magpapalain kita. No, tithing is the principle of heaven. Hindi po principle ng tao yan, pero principle po ng langit. Amen? Kasi meron po isang kwento. No, may isang kwento ng isang Kristiyanong bago pa lang sa Panginoon. No, so una, umattend po siya sa church, bago pa lang siya sa church, nagtatights, nag-honor po siya sa Panginoon. Kumikita po siya ng 1,000. At in-honor niya po ang Panginoon. He applied the principle of tithing. Magkano po yung tithes niya? For 10%. 100. Ay, galing. Praise God. No, then he prayed to the Lord. Ito pong bagong Kristiyano, Lord, grabe, thank you for being so good, for being so generous in my life. Lord, pagpalain mo ako so I can give more. So nangyari, suddenly, pinagpala po siya ng Panginoon at ginawa pong 10,000. So magkano na po ang tithes niya? 1,000. Then pinagpala po siya ulit ni Lord. Sabi ni Lord, grabe tong anak to, grabe yung faithful. Talagang ino-honor ako. Pinagpala po siya ni Lord, ginawang 100,000. Magkano na po yung 10% niya? 10,000. Hanggang nakarating po sa 1 million. Grabe, sino dito gusto po dumating sa point, pagpalain tayo ni Lord ng 1 million. Amen. Praise the Lord. So ngayon, magkano na po yung tithes na, magiging tithes na? 100,000. Pero sabi niya, Lord, mukhang tithes na, yan na. Nag-exhort na ng tithes.
No, honor God with thanksgiving. Sabi niya, Lord, mukhang mahirap na to, 100,000. Lord, malaki-laki na to. Lord, nahihirapan ako. Bibigay ko ba ito sa'yo, Lord? Alam mo, sabi po na Lord sa kanya, alam mo, nak, simple lang yan. Kung nahihirapan ka, ibabalik natin sa 1,000. Sino po dito gusto ibalik the Lord sa 1,000? Yung tithes po natin. Amen? Pero sino po dito, the more na pinagpapala tayo ng Lord, the more na magtatapat po tayo sa Kanya. Amen? The more that we will be generous. Because why? Money is never an issue sa isang taong generous. Amen? The more na pinagpapala tayo ni Lord, the more na dapat di tayo nahihirapan na magbigay po sa Panginoon. The more na naayos yung attitude natin. Kasi the more, sino po mag-agree, the more na dumadami yung pera natin, pinagpapala tayo ni Lord, parang minsan naiiba po yung attitude po natin. No? But the more that God is blessing our, the more dapat na nagiging humble po tayo. Amen? The more na nagiging generous po tayo. Number 3 and the last, patapos na po ako. Ano po yung number 1? Being generous, it is a spirit, not a condition. Number 2, a generous person has a God-like attitude. And number 3 and the last, a generous person is a sower. No, ang generous person daw po ay nagtatanim. No? Hindi lang po basta malaman natin how to be generous in spirit, not just to have a God-like attitude, but to understand the principle and the power of sowing. No? Because why? The entire kingdom of God operates in what we call a seed principle. No, nag-ooperate po ang kaharian po ng Diyos, no, in the principle of sowing. No? Because a generous person understands the principle of power of sowing. Sino po mag-agree may power po sa pagtatanim? No, kagaya po ng sinabi po natin kanina in 2 Corinthians 8, no, na kung saan na-inspired po si Paul, yung mga Macedonian people, wala na po sila, pero bakit tumutulong pa rin po sila? Because they understand the power of sowing. Kapag nagtanim sila sa lingkod ng Diyos, alam nilang pagpapalain po sila ng Panginoon. No, and as we will look with the next chapter on 2 Corinthians chapter 6 verses 6 to 11, basahin po natin na mabilisan lang. No, alternate po tayo. Ako po magbabasa ng verse 6. Sabi po dyan, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Verse 7, kayo naman po in 3 to ready begin. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Verse 9, kayo naman po. Verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 7, sabay-sabay po tayo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So ano pong ibig sabihin na ito? No, in this passage na binasa po natin, sino pong mag-agree na hindi lahat ng pagbibigay po natin approved kay Lord? Hindi po lahat ng pagbibigay natin natutuwa si Lord. Na hindi po lahat ng ino-honor natin sa Panginoon, ino-honor ng Panginoon. Kasi ang totoong giving, ang totoong pong pagbibigay, sabi po doon, it has no strings attached. No, hindi po nagbibigay or naghihintay ng kapalit. Hindi lahat ng pagtulong kinasisiyahan po ng Panginoon. Amen po ba? That's why we always need to acknowledge that God owns everything. No, na lahat po ng bagay na meron po tayo, galing po yan sa Panginoon. No, sabi po ni David sa Bible, hindi ako nagbibigay at naghahandog sa Panginoon hindi dahil mabuti siya sa akin. Hindi dahil galing sa Panginoon lahat ng meron ako. Pero naghahandog ako sa Panginoon kasi anumang meron ako, sa Kanya lahat galing. Kaya deserve yon ng Panginoon. Amen po ba? Si Lord ang nagbigay, si Lord ang nagtanim, that's why I need to be a good steward. Kasi sino po mag-i-agree, ang simbahan po natin, nagsimula sa pagtananim.
Ang simbahan po natin, ang Light Church, ay bunga po ng pagtatanim. Amen. Nag-umpisa po natin, alam po natin, ang church, nag-start lang po tayo saan? Sa garahe. No, wala naman po tayo sa sariling lupa. Amen po ba? Pero dahil po nagtanim tayo ng nagtanim, sa mga churches na nangangailangan, we go to missions, we seed, no, we plant churches. Yes, wala pa po tayong sariling lupa ng mga panahon ngayon, pero dahil nagtanim po tayo, ngayon pinagkalooban na po tayo ng Panginoon ng sarili po nating lupa. Amen? So ano pong ibig sabihin? If you have, if you have a need, may pangangailangan ka, then plant a seed. Magtanim ka. No? A generous person understands the power, the potential of a seed. No? When you have right now, ano meron ka ngayon? Na itatanim mo? Itanim mo. Because why? Because God can multiply it. No, itanim mo lang. Itanim mo lang hanggat hindi pa bumubunga, wala pang nangyayari, itanim mo lang. Because why? Time comes, God will multiply it. God supplies every need. Ano man po pangangailangan natin, ipoprovide ni Lord. Hindi lang po niya ipoprovide, but i-multiply pa niya. No, nakita po natin, He supplies every need. He multiplies it. He multiplies the seed na tinanim po natin. As I end po, sabi po sa 2 Corinthians 9:11, basahin lang po natin ulit. Sabi po doon, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami pa ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. No, you will be abundantly enriched in every way as you give generously on every occasion. No, dahil po kapag natutunan natin magbigay sa mga tao na kailangan, then marami pong tao ang magpapasalamat po sa Panginoon. No, the true spirit of generosity is you are filled with compassion and kindness. You are filled with the fruit of the Holy Spirit. You are humble. Tama po ba? The more na nagiging generous tayo, the more na nagiging humble po tayo. The more na nagiging generous tayo, nagiging gentle tayo, nagiging kind, and nagiging forgiving. Nagiging filled tayo ng pananampalataya kapag nagiging generous po tayo. Amen? Because why? Because to devote in generosity, we have to understand that it is not a spirit, not a condition, but generosity is having a God-like attitude. And generous person is a sower. Now, we became generous because the God that we serve is a generous God. No, an extravagant giver. Kasi wala naman po magsiset ng example kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kundi generous ang Panginoon, hindi po tayo magiging generous. No, sabi nga po sa John 3:16, alam na alam po natin yan. For God so loved the world that He gave His Son, His best, His highest, His utmost to us. Kasi bakit? Ganun po ka-generous ang Diyos po sa atin. A generous, extravagant, and forgiving God. Tapos na po ako, I just want to invite everyone to stand up. Tatayo po tayo ngayon in the presence of God. We will just continue to acknowledge the presence of God in this place. I just want to invite everyone to close our eyes. Pipikit po natin yung ating mga kamay sa lugar po na ito. Just bow down our heads. We'll just continue to acknowledge the Lord. That Lord, we do not own anything in this world. Everything that we have right now belongs to you, God. That's why, Lord, sa oras po na ito, patuloy po kaming lumalapit sa presensya mo. With a humble heart, with a humble spirit. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba and acknowledge, Lord, tinatanggal namin sa oras na ito anumang accomplishments na meron kami. Lord, anumang achievements na meron kami, anumang possessions na meron kami. Lord, right now, we are offering to you, Lord, ang puso na handang magpabago sa oras mo na ito. Come on, church, if that is your desire right now, just continue to touch the heart of God in this place. I'm giving you time right now to speak to the Lord, to come into the presence of God with a humble heart, with a humble spirit, acknowledging me, Lord, kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Lord, maaaring dumating sa point for the past days, for the past weeks, oh God. Lord, I'm just a giving person. Hindi na ako nagiging generous.
Lord, I'm just good in complaining, in being reluctant, in being reserved. Lord, nakalimutan ko na Lord, na maging cheerful, maging extravagant, hindi lang po sa pagbibigay. Lord, we're not just talking about money. Lord, we're not just talking about the movement in our hearts. But Lord, today, I believe it is about our hearts to you. Lord, it is a heart issue, Panginoon. Maaring matagal na panahon, Lord, naging matigas yung puso namin, Lord. Naging selfish kami, Panginoon. But Lord, this is the right time. Lord, napasagin mo ang aming mga puso. Lord, hindi wag mong hayaan, Panginoon, nalalabas kami sa lugar na ito, na Lord. Hindi nagiging bukas ang aming mga puso. Hindi nagiging bukas ang aming mga isip. But Lord, help us to understand that, Lord, to be a generous person is to have an open heart and to have an open mind to you. Come on, church, let's continue to come into the presence of God while we are worshiping Him right now. A generous God is right here in this place. The extravagant God that we worship is right here in this place. Mr. Job is all I have preferred. Yes, God. And break it at your feet, oh Lord, less than you deserve. You're far more beautiful. We worship you, oh God. Precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my Come on, let's lift up our hands and worship God in this place. like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, Here I am, take me as an offering. Yes, God, we offer the best to you right now. Here we are, God. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Let this be our prayer right now. Let this song continue to minister in your life right now. This time that I have left, Yes, God. it's all I have a burn. I lay it at your feet, oh Lord. It's less than you deserve. And though I'm lead astray, Yes, God. and though my days are few, Unti-unti ka pinapalakas sa Panginoon. you gave your life Sa araw na for ito, me, so I just reach out in the live my presence of God life right now. for you. Lift up your hands, open your mouth, and worship Like you Him. spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, God. Here I am. Take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your love. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Hallelujah. It says in this song, maaring dun sa babae, wala na siyang pwedeng may offer sa Panginoon. And the best offer that she can think is to break that alabaster jar and offer it to the Lord. Maaring sabi sa kanya, sobrang mahal niya, huwag mo na ibigay, i-offer sa Panginoon. But the woman believes that God deserves it. Church, right now, what's the best thing that you could offer to the Lord right now? Anong kaya mong ibigay sa Panginoon sa lugar na ito? It's either you can offer
God, your talent, your skills, your life. What may it be, just offer it to the Lord. Be a generous person to the Lord. I want to offer right now the best that I can give to you. Maaring lumipas ang panahon, Panginoon. Naging malamig ang puso ko sa iyo, God. Naging kondisyon na lang. But Lord, help me to understand that a generous person is a spirit person, Lord. Kinakalimutan ko na yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Lord, I'm forgetting all the things that I've done. Nagawa ng mga tao sa paligid ko, Lord. Help me to forget it. Help me to move forward. Help me to focus into your promises, church. If that is your prayer, just ask God, Lord, help me, Panginoon, to not just put a condition, but Lord, help me to move forward. And maaring right now, God is fixing your attitude. Lord, ang hirap. Lord, ang hirap magpatawad. Hindi ko kaya magpatawad. But Lord, thank you for reminding me, just like Jesus. Lord, may mga tao nakasakit sa akin, but Lord, I will just return it for good, oh God. Lord, hindi galit ang igaganti ko, but Lord, kabutihan sa mga tao na nakasakit sa akin. Right now, if nahihirapan ka magpatawad, God is reaching out to you right now. God is embracing you right now and telling you, Nak, forgive. Nak, release it. Because unless you forgive, that's the only time that I can move in your life and that I can move to that person. Come on, church. Release it. Release, forgive. To those people who hurt you, forgive. To those people na nakagalitan mo, na nakasamaan mo ng loob. And right now, God, we're believing in the power of sowing. Lord, nagtatanim kami ngayon. Di man namin alam kung kailan magbumunga. But Lord, we will just sow to you right now. Magtatanim kami, Panginoon, ng kabutihan. Magtatanim kami ng pagpapala. Lord, magtatanim kami ng gentleness. Magtatanim kami ng self-control. Lord, we will sow goodness, for we believe the time comes, you will multiply. And Lord, salamat for teaching us to be a generous person. Lord, thank you for helping us to be more like you today. And for the last time, let's just worship God in this place. Let's say to the Lord, Lord, salamat. Here we are, offering everything to you. Come on, church. Surrender. Huwag mo kayang lalabas ka sa lugar na ito na hindi mo sinosurrender sa Panginoon lahat. Come on, surrender. Give it to the Lord right now. Be generous. Not just in spirit, not just in hands, but be generous in your heart. Every heartbeat for your glory. Here I am. Take me. Thank you, God. As an offering. Here I am. Give me every heartbeat for your glory. Panginoon, maraming salamat. Kasi lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Dala-dala yung pangako mo sa aming mga buhay. Thank you for changing our hearts, Lord. To be more like you, Lord. Patuloy kaming lalakad. To be a generous, to be gentle, to be kind sa mga taong sa paligid namin. Lord, thank you for reminding us that to be generous is not just about the movement of our hearts. It's not a money issue, but Lord, thank you for fixing our hearts before you, O God. Patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon sa lugar po na ito. Taas po natin ang kamay natin as we receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. I receive. May His face shine upon you. I receive. May the Lord gives you a generous spirit. I receive. May the Lord give you love, I receive. joy, I receive. peace, and hope. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen.
Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating pong mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.